Attorney, may kilala po akong nag-ampon ng bata pero hindi dumaan sa legal na proseso. Ginamit lang ang pangalan niya sa birth certificate bilang nanay na para bang tunay niya ng anak ang batang to. Krimen po ba ito? Lex do criminal law. Yes po. Ang tawag dyan ay simulation of birth at ito po ay isang krimen under Article 347 ng Revised Penal Code. Kung pinalabas sa birth certificate na siya ang biological mother ng bata, kahit hindi totoo, pwede itong ikaso. Pero tandaan, hindi lahat po ng gumagawa nito ay may masamang intensyon. Madami ang may gusto lang mag-alaga ng batang iniwan at akala nila ganun lang kasimple ang mag-ampon. Ang problema, pag hindi legal ang proseso, sa bandang huli, ang bata ang pinaka-apektado. Bakit? Pwede siyang questionin pagdating sa mana at hindi niya makukuha ang full benefits ng isang tunay na anak. Pero wait, may solusyon at may second chance. Sa ilalim ng RA 11222 or the Simulated Birth Rectification Act, binibigyan po tayo ng amnesty para ayusin ito ng legal. Pwede mo nang ipaayos ang birth record ng bata hanggang March 29, 2029. Walang kulong, walang kaso, may pagkakataon para gawing legal ang pagmamahal na matagal mo nang ibinibigay. Next, sana all. Ano ang requirements? Ang bata ay dapat nakatira na sa'yo at least 3 years bago ang March 29, 2019. Tinuring mo na siyang anak, pinalaki, inalagaan, itinuring na tunay na parte ng pamilya. At ano ang magiging epekto nito? Magiging legal ka ng magulang ng bata. At magkakaroon siya ng full rights bilang adopted child. Kabilang niya dito ang karapatan sa mana, insurance, at identity. Hindi kasalanan ng magmahal ng batang hindi kadugo, pero kailangan natin itong itama para sa kapakanan ng bata.